Pagka sinabi na yung si Francis Leo Marcos humihingi po ng donation, hindi po totoo yon. Hindi ko kailangan ng pera nyo. Marami akong pera nyo. Marami akong pera. Marami akong pera. Galing kay Lord. Anyway. What's up mga kaayuda? Maraming salamat po sa pagtangkilik sa ating channel. Pagpapatuloy po natin ngayon ang kwento ng ating kontrabidang si Norman Mangusin, The Poodle King. Narito ang kanyang kwento tungkol sa kanyang ginto. Pakinggan po ninyo. Maraming salamat Father Ron for giving me a chance para mapakinggan naman yung aking istorya, no? Nakita ko lang kasi yung tao na to na umiikot-ikot ngayon sa internet yung kanyang mga photo at kanyang mga videos. Kaya ko lang naman natandaan actually yung isang tao ko ang nagsabi sa akin na, Father, mukhang siya nga yun. So ito yung kwento. We've met last 2018. Natatandaan ko ang init. So mga siguro around March yan, mga April, ganon. It was summer. Sabi nila, sila daw ay mga treasure hunter at may dala nga silang maps. It shows na dun sa map yung pinipinpoint na location, bali located dun mismo sa may vicinity ng church natin, ano? Nag-usap kami for about 3 days, mga ganyan. Kasi hindi nila ako makumbinsi at wala naman akong time upang makipag-meet sa kanila dahil unang-una hindi ko naman sila kilala at hindi ako interesado. Then finally nakumbinsi ako na ipahukay ang lugar. Total, hindi naman apektado ang simbahan. Yun ang nasabi ko sa sarili ko noon. Saka nasa likod ng simbahan yung huhukay nila. Actually, sa likod yun ng kumbento mismo. At sinasabi nila na may ginto nga daw doon. So, sa pag-uusap namin, ang aming napag-usapan ay 60-40 ang magiging deal. 60% sa simbahan at 40% naman dun sa group nila. So, cut the story short, nagukay sila, mga 5 days yun, sunod-sunod, pero hindi naman whole day, no? Nung ika-5th day, maaga sila natapos, mga around after lunch, mga 1 PM siguro. Nag-usap kami sa opisina nung hapon at sinabi nga niya na we found it. Ang hinahanap kasi nila gold bar. Bali, gold bar din yung kanilang nakita, natatandaan ko ngayon, may tatak nga na Sumatra. Hindi naman ako nag-usisa dahil wala naman akong idea, pero excited ako dahil first time ko makakakita ng gold bar. So mabilis siya nag-estimate, palibhasa sanay siya sa mga gold, kaya nagtiwala naman ako. Siyempre treasure hunter yung mga yan, mga may experience yan. Nag-estimate siya for about 3 million peso. Then he made some arrangements at phone calls. Bali nung gabi na yun, nung kinagabihan, nagkita ulit kami. Pagkakain namin ng dinner, medyo latang-lata ang itsura niya at mukhang stressed. Sabi niya, Father, may problema. Nag-usap kami hanggang 9 o'clock ng gabi. Sabi niya, hindi raw niya mailuluwas ng Maynila ang mga bars. Mahigpit daw. At isa pa, kinakailangan daw niya lumipad papuntang Benguet dahil may excavation project sila. So, ang napagkatapusan ng usapan namin, he asked kung papayag ako na bayaran ko yung share nila. Supposedly mga 1.2 million yun. Pero nag-abot kami sa saradong 1 million. Susuklian ko sila kumbaga. Pinag-isipan ko muna at sinabi ko na wala namang pera talaga ngayon. Siguro mabigyan niya ako na 2 days. Kung makapag-produce ako, kakausapin ko ang bangko. At nakapag-produce naman tayo, 1 million. Cut the story short again, naiwan sa simbahan ang mga ginto. At lumipad nga siya papuntang Benguet na may dalang 1 milyong piso. Lumipas yung 3 araw bago ko pa naipadala sa Maynila ang mga gold, Ngayon, ang nangyari, nung pinakita nga namin ito dun sa tao na kausap namin, sinasabi na peki daw ang mga ito. I was devastated, lalong-lalo na nung hindi ko na siya makontak. Kahit hanggang ngayon devastated, pero I have to keep it by myself. At dun sa mga ilang tao na nakakaalam dahil kahihiyan ito. Kahihiyan ito sa pamilya, kahihiyan ito sa simbahan, at kahihiyan ito sa aking sarili. Although hindi na ako umaasa na maibabalik ang pera. Nagsasalita lang naman ako ngayon dahil nga namakuan ko siya.
Mahaba pa yung istorya, napakarami kong gustong sabihin pero yung summary na lang ang sasabihin ko sa ngayon. Magandang araw.